Madam Speaker, mula po sa SAOB, December 13 to December 31 ang nakalagay. So 19 days po yan. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Madam Speaker. Now, Madam Speaker, 11 days, ang hirap no, isipin kasi parang kung surveillance yan, ilang reward payment po yan na aabot ng 11 million per day. So, Madam Speaker, medyo 11 days. Confirm ko lang, Madam Speaker, 11 days ang nakalagay. Kailan po nasumite ang liquidation ng OVP sa gastusing pinag-uusapan? Ang liquidation report, Madam Speaker, ay submitted noong January 17, 2023, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, tapos na ba yung pag-audit ng lahat ng gastusin na ito, Madam Speaker? Madam Speaker, the audit is ongoing. And ngayong umaga po ay nalaman ko po this morning na ang COA po ay nakapagbigay na po ng kanilang preliminary observations sa Office of the Vice President. Sa makatuwid po ay sila po ay nakapag-issue ng kanilang audit observation memorandum na po, Madam Speaker. So, Madam Speaker, walang credit notice na inilabas? Wala po, Madam Speaker. Kung nagkakaproblema, nakapaglabas ba ng AOM? Tama po, Madam Speaker. Mayroon bang mga issue o problema sa pag-audit ng gastusing ito? Ng 125 million % na 11 days ginawa. So, Madam Speaker, ulitin ko po na ongoing pa rin ang audit at ang AOM ay preliminary findings. And again, may confidential nature po ang AOM. Bagamat ang masasabi po natin ay ang AOM na yan ay nagko-convey po ng request for additional documents mula sa Office of the Vice President para po para makapagpaliwanag sila ng ilan sa mga expenses po, Madam Speaker. Madam Speaker, tinatanong po natin ang question na ito kasi dapat maging transparent sa paggasta o paggamit ng publikong pondo. Kasi yan po yung mandato rin ng COA, di ba? Na mai-report din nila na nagasta ng maayos yung public funds natin.